Hello guys, good evening. This is Michelle. For tonight's video po, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-inject ng Gluta IV push. Para po ito sa mga katulad ng iba na beginners po na gusto po malaman kung paano po mag-inject in a proper way. So ito po, kailangan po natin cotton balls. Yan. So kailangan po natin ng wet and dry na cotton balls po. Next po, micropore. Pwede po kayo, pero mas maganda po yung medyo malapad ng konti kasi ito medyo nipis. Micropore po, pang tape po natin sa cotton balls, saka sa butterfly naman. Ito po yan. Next, ito pong scalp vein set. Ayan siya. O yung tinatawag po natin na butterfly. Ayan po. Scalp vein set po. E25 or age 25 siya. Next po, quick release tourniquet or kahit ano pong tourniquet na meron po kayo. Pwede po yung rubber tourniquet o yung kahit yung rubber band pwede rin po. Pero ito po yung gagamitin po is quick release tourniquet. Next po is yung sterile water po 5 ml. Ipang-mix po natin siya sa solution na gagamitin po natin mamaya. Ito naman po is Tapiomax. Ito po yung tinatawag natin na vials na glutathione po. Itong Tapiomax is made from Japan. Meron po siyang 1,200 mg na glutathione and then meron din po siyang 200 mg na collagen. Hydrolyzed collagen. Ito po siya. Ang tawag po dito vials sa vials po yan siya. Next po yung ampule. Ito po yung vitamin C. Pag nasa bote po siya, ayan po, ibig po sabihin nito is vials. Ay, ampule, sorry, ampule siya. Ampule yan, ampule. Vitamin C, ampule pag nasa bote. Next, syringe po. Syringe na 5 ml. Ayan siya. 5 ml syringe. Dito tayo magmi-mix ng yung glutathione natin, saka yung vitamin C, saka yung sa sterile water po. Dito natin siya i-mix mamaya. Last, alcohol. So, kailangan natin ng alcohol po. 40% to 70%. Ayan po. Kailangan natin ng alcohol. Siyempre, last, kailangan natin ng pair of gloves. Ayan, pair of gloves. Sa gloves nga pala, meron siyang yung isang side na medyo magaspang, may isang side naman na medyo madulas. So sa gloves po, yung madulas po or yung shiny na portion, siya po yung nasa loob. Yung nasa labas naman po, siya naman po yung medyo magaspang. Ayan, pair of gloves. So ito po, kailangan po muna natin tanggalin yung sa syringe. Make sure po, i-test nyo muna po yung plunger. Kung gumagana po ng maayos, yan, okay naman siya. Next po, yan, tanggalin po natin to. Ingat lang po kasi baka po kayo matusok. Dahan-dahan lang. Okay, yan. Tapos babaan nyo lang po. Push nyo lang ng konti baba. And then, yung sterile water po natin. Kasi ito po yung i-mix natin. Yan, sterile water. Set aside po muna natin yung mga ano. Tapos, kunin po natin. $5 ml sterile water. Ayan, okay na. Ayan. So, make sure lang po, tatanggalin po natin yung pinakahangin sa loob. Kailangan po wala siyang hangin. So, ayan. Okay po. Ayan. Kailangan wala siyang hangin or bubbles po sa loob. Then, ibalik lang ulit natin siya dito.
Next po, yung balat po nung syringe, ayan. Ito po yung gagamitin natin pang open po dito sa ampule. Sa ibang ampule po, meron pong dot dito. Pero itong ampule wala. Yung may dot po dito, dapat away. Away po sa inyo para po pag ano nyo, pag tanggal nyo po or pag click nyo po para mabasag siya pag open siya, away po dapat yung black. Pero since ito po wala, yan wala, okay lang. Basta pag magbubukas po kayo pag ano. So, ipapasok nyo lang po ito dito para hindi po kayo mabububog. Yan. Yan, pupush. Tapos, hawak dito, sabay, click. Ayan. Ganyan siya. Para hindi po kayo mabububog. Next, kukunin po natin yung laman niya. So, kunin po natin. Mix natin sa sterile. Ayan, okay na. Same procedure po ulit. Ingat lang po ha kasi baka mabubog po kayo. So, same procedure po ulit. Tanggalin po natin yung bubbles dyan. Ayan. Next, imimix naman po natin siya sa glutathione. Ito siya, yung gluta vials. Ang tawag dito ulit, vials po. Yan. So, kunin, open lang natin to. Yan. And then, pag mag-inject po kayo ng needle sa vials or sa ampule, ganito po yung technique, ganyan. Para hindi po kayo masusugatan. Ito po, kaganyan siya. Para hindi po kayo masusugatan. Yan. Yan. Since kasi, yan, mas madali siyang ma-absorb dun sa mismong vials kasi nga pressurized po siya. Ibig sabihin, walang hangin po yung loob. So, pag in-inject mo po dyan, automatic po bababa po yung laman nung sa syringe. Ayan siya. So, set aside muna natin tong needle. Ayan. Tapos, ito pong nasa vials natin na glutathione, i-wait nyo po muna na matunaw lahat na nasa loob. Kapag po halimbawa imimix nyo siya, ganito po ang tamang pagmix. Yan, ganito po ang tamang pagmix para mas nahalo po ng maigi. Yan, ganyan po. Para mas mabilis din po ma-absorb or ma-dissolve yung glutathione. Go. Next, dissolve na po yung pinaka-glutathione niya. Wala na po siyang puti-puti. Clear na po siya. So, ang gagawin naman po natin, ililipat na natin siya dito sa syringe. Lahat, kung laman ng vial. So, ganyan. Medyo mahirap lang po siyang i-kunin kasi po, hindi na siya pressurized. So, ganyan. Push lang natin hanggang sa makuha natin yung laman ng loob. Alalayan nyo po ng kamay nyo po para hindi po kayo matutusok. So, ganyan po. Paangat para hindi po kayo mahirapang Ayan siya. Medyo matigas lang siya. Normal lang kasi wala na kasing hangin ng loob.
3. So, nakuha na natin yung nasa vials po, yung pinagsama-sama natin na glutathione, and then yung vitamin C, at saka yung sterile water. So, ito na siya. Nilipat na natin siya sa syringe. Make sure po, wala po tayong bubbles. Yan siya. Kita nyo po. Yan. Wala pong bubbles dito. Or yung merong parang butas. Kailangan puno po siya. So, next, i-ano na natin siya. Ibabalik na natin yung takip. So, tatanggalin po natin ngayon yung pinaka-needle niya. Tanggalin natin yung pinaka-needle. So, ayan siya, itsura niya. Next po, kunin po natin yung scalp vein set. So, kunin natin yung scalp vein set. Yan. Ganyan nyo muna para. Uncap nyo po ito. Yan siya. And then, i-connect nyo po dito sa syringe. So, ayan. So, ang gagawin po natin is, ipaprime po muna natin. Kailangan po ito, hanggang dito, malalagyan siya ng solution para wala pong pumasok na hangin. Kasi po, pwede po mag-cause yun ng air embolism. Delikado po yun sa ugat. So, kailangan natin siyang i-prime. Pag ipa-prime, push lang po natin. Prime lang. Make sure yung pinakadulo. Ayun, yan. Yan, okay na. So, na-prime na natin siya. Ayan siya. And then, set aside. Set aside muna natin siya. So, next po, ang gagawin naman po natin ngayon, kuha tayo ng bulak. So, ito po yung bulak. Micropore. Ayan, micropore. Mas maganda po yung medyo makapal. Kasi pag ito po, manipis kasi siya eh. So, medyo struggle siya gamitin. So, ayan. Ipapangano lang naman natin mamaya after nung procedure. So, kuha tayo konti. So, ayan po. Next po, dito naman po tayo sa client natin. So, bago tayo mag-inject, make sure muna na alam natin kung saan yung part na tuturukan natin. Kasi kung halimbawa na nakapag-prepare na tayo, tapos tuturukan na, mali pala yung naturok mo, tapos tumagal yung tourniquet, pwede po magkaroon ng problema po, pwede pong pumutok yung ugat. Kasi sa paglalagay po ng tourniquet, kailangan mabilis lang po, hindi po pwede siyang tumagal. So, ang tawag po dito, yung unang portion na option mo, sa paghahanap ng vein, dito po muna kayo titingin. Ito po yung dorsal, metacarpal. So, ito po yung pinaka-safe na area o yung madaling hanapan ng ugat. Yan. Pag maghahanap po kayo ng ugat, make sure na straight. So, straight. Hanap po kayo dito ng ugat na straight. Doon po kayo magturok. So, for example, dito po, ito po yung straight. So, pwede ka po dito magturok. Straight line. Pwede rin po dito. Dito, masakit kasi pag dito ka siya tuturok kasi meron siyang V dito. Bawal po. Dapat straight line lang. So, ito po okay. Ito okay. Pwede po dito sa taas. Then, ang tawag po dito sa kabila naman, ito yung AC fossa o tinatawag po natin na antecubital vein po. Dito po is basilic. Basilic po ang tawag dito. Ito naman po is cephalic. Ito po is median. So, most common na ginagamit po dito is itong median po. Pwede po kayo dito. Ito yung safe area ng paghahanap po ng ugat. So, ako po, magtuturok po ako sa kanya. Dito po tayo sa cephalic. Ito siya. Kasi mas maganda yung ugat niya dito. Straight siya. Pero pag mag-inject po kayo, make sure kung nakaganito po yung ugat niya, so pag ganito rin po yung turok. Hindi po pwedeng paganito kasi paiwas po yun doon sa pinaka-vein. Pag maghanap din po kayo ng vein, kailangan nararamdaman nyo po, palpable po siya. So pag pinrest nyo po na ganyan, yan, ramdam nyo po yung ugat. Ayan po, ramdam nyo yung ugat. Ito po, quick release tourniquet. Mamaya, baka mamali po kayo ng pagpasok. Dito po tayo sa taas. Kasi mahirap po yan tanggalin. So, ayan. And then, push. Kailangan medyo masikip. Masikip po. Para yung ugat niya lalabas po. So, ayan. Tapos, 2 cm. 2 to 3 cm po dun sa injection site po kung saan ka mag-inject. So, ayan. And then, close nyo po yung fist ng client mo. Close the fist. Ayan. Close nyo po yung fist.
And then, check nyo po yung vein. So, ito po siya. Oh, maganda siyang turukan. Ayan siya. Ayan. So, start na po tayo. Linis po natin yung area po. From in to out po tayo. Ayan, in to out. So, bevel up, ayan, kailangan po yung needle niya nakaangat, nakataas po, ayan, bevel up. And then, start na po. Hinga ng malalim. Ayan. Open, ka lang. Release po natin itong tourniquet. Yan. Check po natin kung mayroon po tayong backflow. So, meron po tayong, ayan, backflow. Ibig sabihin, tama po yung turok natin. So, ayan siya. So, ipupush lang po natin ng dahan-dahan. Yung kamay mo, be, medyo yan mo na yun. Ayan. Sakit. Kailangan po may backflow ha. May backflow. Dahan-dahan lang po yung pag-push. Huwag po nating bilisan kasi mabigat po yan sa ugat. So, dahan-dahan lang. So, ayan na po. Patapos na po. Hintayin nyo lang po muna matapos. Ayan, okay na yan. Lapit na. So, ayan. Tapos na po siya. So, ang gagawin nyo naman po, yung cotton balls na basa. Ayan, basa. Basa. Tatanggalin kasi natin siya. So, tatanggalin na natin. Saka to. Dandahan lang kasi medyo masakit po siya pag tinanggal. So, ayan. Kunin nyo rin po yung bulak. Huwag nyo muna ipipress ha. Hinga po ng malalim. Ayan. Sabay press. Mag-add po kayo ng pressure. 5 minutes po. I-ano natin siya. Diinan para maiwasan po yung pamamasa. So, sabihin nyo po lang doon sa client nyo na pakipress lang po for 5 minutes. Okay po. So, that's it for tonight video guys. Sana may natutunan kayo sa aking itinuro ngayong gabi na to sa video po na pinakita ko po. Pa-follow naman and pa-subscribe po sa aking YouTube channel. And then, pa-follow na rin po ang aking FB page, MS Beauty Artistry, para updated po kayo sa mga video na ilalabas po natin. Thank you guys. Bye-bye.